Hey guys, tapos na yung work ko today. Time check, 4:24. Today is Monday, May 27th. 27th, yes. Tama nga. Okay. So, last time sabi ko, magbabag raid tayo kung gaano kadami ang dala-dala ko papuntang office. And kapag naka-work from home ako, ito yung setup ng table ko. So, may monitor naman. And then, dalawa yung laptop ko. Tapos, of course, dalawa yung chargers na dala ko. And then, isang maliit na phone. Ano pa ba? Yan. Headset. Dalawang mouse. Isang USB, saka isang cabled or wired na mouse. So, nag-log out na ako. Ano pa bang natitirang laman ng bag ko? Kaya kapakita ko sa inyo. So, ang natitirang laman ng bag ko, ito yung bag ko. Office bag ko. Ang laman niya, maliban pa dun sa isang charger. Ito yung pangalawang charger. Tapos USB cable. Another headset kapag nangangalay na ako dun sa headset na yon. Lint roller. Alam nyo naman kapag babae, diba? And mahilig kasi ako sa black color, guys. And kung mahilig ka sa black color, alam mo na, diba, palaging may nakadikit sa'yo na lint. Maski wala kang alagang pets. So, andito sa may bulsa ng bag ko is ID, office ID, train station card or bus card, access cards sa mga buildings. Yan lang. Then, yung isang office bag ko naman, not necessarily office bag, personal bag. Ang laman niya is, pakita ko sa inyo. Pakita ko lang, guys. Actually, pinalitan ko na to ng handle niya kasi napigtas yung handle niya sa sobrang bigat ng bag. Ay, nako. Anyways, so, yan. Ang laman niya is yung kaninang pinakita ko sa inyo. Naibalik ko na siya sa loob. Dalawang laptops, dalawang chargers, isang malaking headset, tapos isang maliit na headset, lint roller. So, yung personal bag ko naman is, eto naman yung sa personal bag ko. So, ano bang laman? Yan. Ito, makeup kits. Foundation, moisturizer, mirror, paracetamol, sewing kit, band-aid. Bilangin natin. Isa, dalawa, tatlo. Yan, tatlong lipsticks. Actually, ito, lip shiner lang naman siya. Ito, lipstick siya, pero ginagamit siya more on blush on. Kasi may glitter siya. So, tinitipid ko siya kasi nabili ko to sa UAE. Sa brands for less. And nung bago kami paalis, mag-hoard sana ako, kaya lang wala na. Ubos na siya. So, wala. Ito na yun. Actually, dalawa to. Yung isa na ubos ko na. And then, Panadol. Panadol migraine. Ano ba? Ponytail, pen, band-aid again. Rosary na nakuha ko. Tigi-isa kami nila Butch, Lucas, and Sam nung anniversary nung priest dun sa parish church. Nail cutter, band-aid ulit. Ito. Eyebrow. Clip.
Imodium for emergency purpose. Ano pa bang laman ng bag natin? Ito naman ang laman niya. Headset. Alam nyo ba guys, mas prefer ko yung ganito kesa sa wireless headset. Kasi, nag-aalangan ako dun sa wireless. Alam mo yung feeling ko anytime baka mahulog. Diba? Tapos hassle kapag dinampot mo pa habang naglalakad ka. So, mas prefer ko yung ganyan kasi, diba? Hindi siya mahulog. Diba? Perfume. Gamit ko ngayon is, ano to? Ferragamo. So, ano pa ba? Reading glasses. Ito, hindi ko nabubuksan. Ito, ano lang to? Shein na sunglass. Tissue wipes. Wet wipes, I mean. And umbrella. So, yun lang guys. Yun lang ang laman ng bag ko. I met you just tonight, but I keep wondering why. It seems I've always known you all my life. You held me only once, but I keep wondering why. It seems you held me forever. Can it be true? Could I be wrong? That somewhere in my past I fell in love with you. Can it be true? Could I be wrong? That somewhere in my past there was also me and you. So, yung sa last video ko, meron ako doon, nag-opening karakia ako before ng meeting sa office. Karakia is like a prayer. Parang opening prayer at saka merong closing prayer. So, ini-encourage kami lahat sa office na matutunan at least yung basic words lang ng Maori. Ang kagandahan dito, ini-incorporate nila yung Maori culture sa schools, sa workplace, ganyan. Magbabanyo ka nga lang, as in, sasarado mo yung pinto, makakakita ka ng mga words. Kumbaga, word of the day, parang ganyan. Para matandaan ng mga tao, yung mangilan-ngilan na mga Maori words. So, ayun, nakaka-enjoy naman siya kasi syempre, di ba, parang madalang yung ganito na yung na-appreciate yung culture ng isang bansa tapos tinatry siya na i-incorporate sa culture, work culture, or sa working environment, ganun. So, ayun guys, hindi naman siya sapilitan. Kumbaga, optional lang naman siya. Pero yun, kumbaga, encourage ang bawat isa na sumubok na at least, diba, mag-lead ng karakiyas for every meetings. Ayan. So, ano nga ba ang ganap ngayon is Monday, May 27th, 4:45 ng hapon. Busy ako maghapon kasi pa-start na ng handover ko dun sa bagong team na hawakan ko. Nagkaroon kasi kami ng restructuring and sa team namin, yung isang hawak ko na team is isa sa pinakamalaking team sa operation. Actually, 3 yun. Tapos yung isa sa 3 malalaki na yun, hawak ko na siya out of dun sa 8 na operations.
Tapos, kinuha sa akin yung medium size, pinalitan ng mas malaki. So, magiging dalawang malaking departments yung hawak ko, yung isusupport ko. So, yun. Yung isa IT pa rin siya, pero yung isa procurement team siya. Yun. 1 week lang yung handover sa akin. So, tapos ang week na to, shorter pa siya kasi yung Friday, ini-encourage ang mga empleyado na mag-file ng annual leave kasi ang Monday dito is holiday. And since public holiday yung Monday, ini-encourage kami na parang kunin yung Friday as holiday para, alam mo yon, kumbaga bawas bayarin ng government sa mga holidays ng mga tao. So, kung nanonood kayo ng mga videos ko, na-mention ko na before, na ang government kasi guys, meron siyang limit per year. If I'm not mistaken, 10 ang pwede mong i-encash na annual leave. Tapos, the rest is being accumulated every year. And then, syempre, pag nag-resign ka na or nag-retire ka na, i-encash lahat ng natirang annual leave sa'yo. Sick leave, meron kang allocation 10 per year na accumulate din siya on a yearly basis. Pero, hindi mo siya pwedeng i-encash. Syempre, sick leave yun. So, yun nga. So, kapag may chances na ganito, may mga holidays, ini-encourage na yung mga empleyado gamitin ng mga annual leaves nila para bawas ng cost yun sa gobyerno, sa mga bayarin sa mga empleyado. Ganun. So, yun. Hindi ko pa nami-meet yung magiging bagong boss ko. Well, I mean, na-meet ko na siya on many days. Like, every week almost nakikita ko siya sa office. Pero, since kasi hindi naman siya yung sinusupport ko na team, wala akong obligation na, alam mo yun, to socialize or it's not even necessary na, well, hi, hello lang, hanggang ganon. Like, approachable naman kasi yun. Like, every mornings kapag darating siya, isa kasi ako sa pinakamaagang dumarating sa office. Kasi sa government, usually merong flexi schedule offered. And I think sa corporate offices, ganun din naman. Apart from hybrid work option, meron din na flexi work option. Ito, ma-mention ko to sa inyo. Akala namin, nung bago kami dito, sa sobrang pagka-laid back ng mga tao, late sila nag-start mag-office. Pero, wait, it's the other way around. Sobrang agang pumasok ng mga tao to the point, 6 a.m. may nag-start ng mga nag-oopisina. Sabi nga kay husband, ano ba yan? 6 o'clock? Eh, sino bang sasagot sa emails mo? Ng 6 o'clock, diba? 6 a.m.? Well, masasagot mo yung emails mo na pending. And kung meron kang mga tasks na gagawin, matatapos mo. Pero, wala ka namang makakamiting ng 6 o'clock. Even 8 o'clock nga, wala namang nakikipag-meet. Usually, wala namang meetings ng 8 o'clock. Ang mga meetings usually would start earliest is 8:30 na madalang lang yun. Usually, 9 o'clock onwards yung mga meetings. Tapos, pag nasa office ka, makikita mo na pagdating ko pa lang, actually ako, madalas nakakarating ako ng office mga 7:10, 7:15, ganyan. Tapos yung iba, madadatnan ko, andun na talaga, nakaupo na, tapos minsan makakausap mo, 6, 6:30, nandun na daw sila. Kasi para maaga rin silang makauwi. Kasi iniiwasan nila yung traffic nga dito sa Auckland. So, ayun. Kaya nga 'di ba, yung mga coffee shops dito or restaurants, maaga din nagsasarado kasi wala na silang customers. Sabi ko nga, yung
yung nakakwentuhan ko minsan. Sabi ko, paano kung magtayo ako ng coffee shop ko in the future, di ba? Pwede bang ang gawin ko is i-close ko siya hanggang 7 PM. Like, magko-close ako 7 or 8 in the evening. Kasi para, diba, para mas may mahakot akong customers compared sa iba na sarado na. 3 PM ang mga coffee shops dito. Sarado na lahat, guys. Wala ka nang makikitang coffee shops ng 3 PM. And ang sabi sa akin, nung nakakwentuhan ko, oh well, malulugi ka kasi magbabayad ka ng kuryente, magbabayad ka ng tao, wala ng customer nun. Kaya nga maagang nagsasarading mga coffee shops kasi maaga ring umuwi yung mga tao. So, ganun yung dito, ganun yung culture dito. Maagang nagsisiuwian yung mga tao kasi gusto nila maaga sila sa bahay para as much as possible makaiwas sila sa traffic. Which is why nga sa office, makikita mo as in, minsan 1:30, 2 o'clock, pauwi na yung mga tao. Mga ganon. Minsan gagawin naman nila, siguro itutuloy na lang yung work nila sa bahay, ilang oras sa office, tapos para lang may pakita na pumasok sila, present sila, tapos tutuloy na lang nila sa bahay yung work nila. Like, ako, paminsan-minsan, ganun yung ginagawa ko, not all the time, madalang. May mga times kasi na yung meeting ko is mag-start ng 3:30 hanggang 4:30 yun. Kung matatapos ng 4:30 yun, syempre, di ba, mag-shutdown ka pa ng computer, magto-toilet ka pa, di ba? By the time maalis ka na ng office, na yan? Rush hour na yan. So, maski naman i-commute mo siya, madami ng tao sa station. I mean, ayoko nang nakikipagsiksikan. Although, technically, hindi naman talaga siksikan maaliwalas pa rin naman. Pero, syempre, compare mo sa mas maaga kong umuwi, mas maaliwalas syempre yung train or yung bus kasi hindi ako nagbabas. Ayokong mag-bus. Train talaga ako. So, ayun lang. Ano pa ba? Question. May question akong natanggap. Papaano daw makakuha ng trabaho dito sa New Zealand ng mabilis? Okay. Ano bang strategy ko? I guess it's not really a strategy para makakuha ng mabilis na trabaho dito sa New Zealand. Siguro, ang ma-share ko lang, it's not really about New Zealand lang, even kung nasa ang bansa ka man. Siguro ang tips na pwede kong i-share is that number 1, apart sa qualities mo na dapat meron kang the right amount of experience, meron kang communication skills, and meron kang legal rights to work dito sa New Zealand or kung saan bansa ka man nandoon. Okay? And number 2, na quality, dapat qualities mo na meron ka pag naghahanap ka ng trabaho, dapat meron kang patience. Spell patience. 'Di ba? Kasi karamihan sa atin, siguro parang instinct na rin sa human 'yon, no? Yung tipong pag paulit-ulit kang nag-apply and paulit-ulit ka rin namang hindi pinapansin or paulit-ulit kang nare-reject, ang tendency syempre is mag-give up ka, 'di ba? Human as we are, vulnerable talaga yung mga tao sa mga ganyang situations, and alam mo yun, di mo nang pwedeng masisi yung mga tao kapag gano'n kasi siguro talagang by nature gano'n, yung parang feeling mo walang may gusto sa'yo, feeling mo underqualified ka, feeling mo hindi ka worth it. Pero hindi kadalasan kasi hindi mo palang nahanap yung work na nakalaan para sa'yo. Yung work na destined para sa'yo o yung work na gustong ibigay sa'yo ni Lord. Kaya, dapat pag naghahanap ka ng trabaho, mayroon kang patience. Kasi hindi mo naman mahanap yung isang bagay kapag huminto ka kaagad. Minsan nga, 'di ba?
indefinite period of time yung pag-aantay mo kasi hindi mo rin naman masasabi hanggang kailan ka mag-aantay. Pero kapag huminto ka, mas lalo ka namang hindi makakahanap ng work, di ba? Imposible namang hanapin ka ng work kasi wala namang ganun, di ba? So unless siguro maging royal blood tayo, pwede, di ba? Ganun talaga yung paghahanap ng work. Kumbaga, maraming pasensya ang kailangan mo. Tapos madaming dasal para makuha mo yung pangarap mong work. Ano pa ba? Pangatlong tip. Pag naghahanap ako ng trabaho, visualize ko na agad na matatanggap ako sa work na to. On this particular job na in-applyan ko na to. May feeling ako matatanggap ako dito. So, kailangan gagawin ko lahat para makuha ko yung role na to. So, diba ganun guys? Like, for example, may mga jobs na ina-applyan ka. Pero particular na mga open roles na feeling mo, ay, sakto sa akin to. Parang, swak sa akin to. Yung parang meron kang gut feeling na, ay, makukuha ko siguro to. Yung ganun ba? Diba? I'm sure hindi naman lahat ng in-applyan mo, feeling mo, makukuha ka lahat dyan. Diba? I mean, meron lang particular roles na alam mong in-applyan mo, meron kang feeling na siguro may chance ako dito. Yung ganun ba? Not naman 100%, pero may konting feeling ka na siguro may chance ako dito. Yung ganun. So what do I do on those instances? Kapag mag-isa ako, ang ginagawa ko guys, nagsasalita akong mag-isa. Well, hindi naman yung parang baliw ako, no? What I mean to say is, ako mismo, pinapractice ko kung papaano ako sasagot sa interview. Yung bine-verbalize ko talaga siya. Hindi yung tipong, pag tinanong ako ng what are your best qualities for this role, hindi ko iniisip yung sagot sa isip ko lang. I practice the answer by verbalizing it. Parang kumbaga, kinakausap ko yung sarili ko. Kunyari, ako yung employer, ako yung hiring manager, tatanungin ko yung sarili ko, and sasagot din ako. So, in short, nagpa-practice ako ng isasagot ko. So, ano ba yung mga questions na usually tinatanong ng mga employers? Di ba? Usually, ang tatanong, what are your strengths and weaknesses? What are your long-term goals? What are your short-term goals? What are your skills? Do you think that your previous employer will rehire you? Yung mga ganun ba? I'm sure may mahanap kayong questionnaire dyan sa Google kung ano yung mga basic questions ng mga interviewer, and based on those, i-practice mo kung paano ka magsalita. Kasi 'di ba, iba yung nandoon na idea sa isip natin versus kung paano natin siya i-address, 'di ba? Nag-iiba siya eh. So, in order for you to master kung ano yung kailangan mong sabihin, kung ano yung gusto mo or intended na sasabihin mo sa employer pag in-interview ka, i-practice mo siya, i-verbalize mo siya. Ganun yun. Which is why, kapag tinawagan ka ng HR or ng recruiter, ng headhunter or ng hiring manager, and tinawagan ka, and usually, interview ka muna, kakausapin ka nila over the phone bago ka nila schedule for interview. Based dun sa short phone call na yon, dun nila ibe-base kung tatawagan ka pa nila for interview. And on those few minutes, like mga 3 to 5 minutes maximum na i-allot for that phone call, you have to create the best impression para ma-hook sa'yo yung hiring manager or yung recruiter or yung agent, yung headhunter, yung hiring manager, ma-impress agad sa'yo
na isasama ka doon sa shortlisted candidates. Kasi kung over the phone nakita na nila hindi ka marunong mag-communicate, hindi na sila magpo-proceed in scheduling you for an interview. Which is why ini-encourage ko talaga na practice yung communication skills ninyo. I mean, I'm sure lahat naman kayo na nanonood, I'm sure mas magaling pa kayong sobra-sobra kaysa sa akin. Madami dyan matatalino, mas magaling pa ng mas malayo pa kung saan man yung, kung hanggang saan lang ang meron ako na skills, na level of skills ng pagsasalita. Baka ngayon sa akin, ano lang kumbaga yung basic lang. Mas marami dyan na very fluent. Well, hindi mo naman kasi kailangan ng accent. Hindi naman importante yun. Kung ang kailangan lang is naiintindihan mo yung kausap mo and at the same time, naiintindihan ka ng kausap mo. Plus, syempre, may sense naman yung sinasabi mo. Kasi hindi naman pwedeng tinawagan ka tapos tinanong ka on that short span of phone call para lang ma-impress yung kausap mo kung ano nang pinagsasabi mo, hindi na related dun sa tinatanong sa'yo, di ba? Para ma-impress mo lang yung kausap mo kung ano nang mga salitang ginamit mo, hindi naman pala necessary. Yung ganun ba? Kailangan din naman, syempre, may sense yung sinasabi mo related dun sa tinatanong sa'yo. Which is why, again and again, practice para kung anytime man natawagan ka for an interview, phone call man, or biglaan na virtual interview, ready ka na. Tapos ano pa ba? Usually dito sa New Zealand guys, maraming virtual interviews. So ako pag ini-interview ako, ito yung number 4 na tips. Ang ginagawa ko is make a list of the highlights of your portfolio. Anong ibig kong sabihin? Diba, syempre CV mo yan, resume mo yan. So, syempre, kilala mo yung sarili mo, diba? Alam mo yung skills mo. Alam mo yung strengths mo, yung weaknesses mo. Alam mo kung anong work experience mo. Kabisado mo kung anong ginagawa mo dati sa work mo, diba? Ngayon, ang gawin mo, gumawa ka ng list, either kung saan mo man gusto, written or sa computer mo man siya gawin. Gumawa ka ng keywords na sa tingin mo makakapagpa-impress sa hiring manager once na binanggit mo yung mga yon about you. Kasi may tendency guys na during an interview, syempre naka-time limit yung interview mo. Syempre, as much as possible, ima-maximize yan. Na yung for every question, may allotted lang na time kung ilang minutes ka lang pwedeng sumagot. Diba? So, hindi naman pwedeng isang question isang oras ka nilang aantayin para mag-isip. No. Ang tendency kasi is during the interview, diba, merong mga ibang bagay kang nakakalimutan na sabihin about yourself. And after the interview, may isip mo, ay, bakit hindi ko nabanggit yung ganito about me? Ay, may ganito pala akong skills. Sana nabanggit ko para mas na-impress ko yung hiring manager. Which is why, gumawa ka ng list. Ano yung highlights tungkol sa skills mo, tungkol sa work experience mo, para hindi mo siya makalimutan during the interview. So, it doesn't have to be sentences. Gumawa ka lang ng mga pointers or highlights, even just 1 or 2 words per qualities, per skills, per part ng work experience mo para hindi mo siya makalimutan banggitin during the interview. Diba? And, yun nga. Kung meron ka nun, nung listahan na yon, I'm sure you'll do well sa interview mo. And mas malaki yung chances mo na makukuha mo yung role na gusto mong makuha for the job. Yun. So, ayun guys. Anong oras na? 5:05. Pagod na ako.
Ay. So, ayun, magpapasalamat lang ako guys sa continuous support niyo sa channel natin. And I know na yung mga nanonood dito, I'm sure nanonood kayo kasi may meron kayong mga nakukuha na information on how to live a life here in New Zealand, paano mag-start ng buhay dito, paano yung culture dito, paano yung work environment dito. And sa totoo lang guys, maganda talaga yung ano dito, yung work environment dito. May balance talaga regardless gaano ka pa ka busy sa work. At the end of your working hours, hindi ka nila pwedeng pilitin na magtrabaho continuously para, alam mo yon, yung masacrifice yung family time mo. Hindi siya ganun, hindi ganun dito. So kapag in-email ka nila ng after office hours mo or ng work, ng duty mo, hindi mo sila kailangan sagutin. Sagutin mo sila kinabukasan. At maiintindihan nila yon. Hindi sila magagalit sa'yo, hindi sila maiinis sa'yo, hindi ka nila ku-questionin. In fact guys, dito, sa work, di ba meron akong company phone, for example, hindi nila ako basta-basta pwedeng tawagan sa mobile ko, or even if ako sa mga kasama ko. You have to respect the boundaries of your colleagues. Tanungin mo muna kung pwede mong tawagan, unless of course it's an emergency case na kailangan mo talagang makausap, may urgent information ka na talagang kailangan na, and hindi na siya makakapag-antay, then go ahead, call. Diba? Pero kami, even if company phone siya, it doesn't mean na pwede ka nilang tawagan anytime. No. Bago ka nila tawagan sa phone, magtatanong ka muna kung pwede mong tawagan. Kasi usually, di ba makikita mo naman sa Microsoft Teams kung nasa meeting yung gusto mong makausap, kung busy yung gusto mong makausap, kung nakalagay sa status niya na busy, do not disturb, huwag mong tawagan. Kahit i-message, huwag mo kung kunyari nakalagay, do not disturb, huwag mo siyang i-message na, kasi, kumbaga, it's a respect rin para hindi nila gawin sa'yo. Kapag ikaw naman yung may kailangan ng space or ng time for you to be able to finish your tasks. So, ganun dito yung culture. So, ayun. Thank you guys for watching this video. Please continue to like, share, subscribe. Please click that notification bell on the bottom so that you'll be aware kung kailan ako mag-upload. Comment down below kung meron kayong mga gustong itanong para sa mga future videos natin. And God bless you guys. Sana kayo rin na nangangarap na makapunta dito, makapag-work dito. Hindi naman yan imposible. Everything is possible as long as you have faith, you have trust in God, and believe in yourself. So, yan lang guys. Bye!